Kung hindi this time, ito po ay parte ng ating katawan. Ayan, okay? Parte ng ating katawan. At alam po ba ninyo na ako para sa akin, nung pinag-aaralan ko to, natatawa po ako sapagkat para sa akin, kung meron pong parte ng katawan na hindi ko kinukonsider na maganda, itong parte na to. Okay? Ewan ko sa iba, pero I do believe that majority of the people here this afternoon will agree with me if I say na ito sa lahat ng parte ay hindi maganda at hindi pwedeng pagandahin kahit ano pang gawin mo. Okay? Alam po ninyo kung ano? Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa paa. Alright? Paa, yes. Sabi ko nga, ang Biblia of all the parts, body parts, akalain mo po bang sinabi ang paa daw po ay ang paa ay isa sa mga atraksyon, okay, sa mata ng ating Diyos. Though again, okay, ang salitang ito ay figurative, figure of speech. Pero tingnan po natin bakit sinabi ang paa daw po ay maganda. Kaya po pinamagatan ng aking mensahe. Kung last week, ang pinamagatan po ng mensahe natin ay G. Your life smells terrific. Alright? This time, pinamagatan ko naman po ang aking mensahe na beautiful feet. Yan, alright? Beautiful feet. Okay? Bakit ko po sinabing beautiful ang feet? Hindi po ako nagsabi, kundi ang Biblia ang nagsabi. Okay? Sabi ko nga po, sa totoo lang, di ba? Now, you will agree with me if I say na sa lahat ng parte nating katawan, itong hindi natin masyadong pinagaganda dahil alam natin hindi na maganda ang forma. Iba sa amin, okay, may mga kakilala nga ako, at talaga sabi niya gano'n, ewan ko pastor, ang forma ng aking paa ay formang luya. Okay? Isa pa, tingnan po natin, kung mayroong parte sa ating katawan ng madalas nangangamoy, walang ibang kundi paa. Nagpapawis kapag pagka talaga namang sobrang mong inilakad sa mainit na panahon. At ano pa ba nandyan sa paa na masasabi natin, aba, meron. Abay, may patay na kuko dyan. Okay? At pagka hindi ka maingat-ingat dyan, ikaw ay magkakaroon ng alipunga. Sabihin natin, napapaganda ito. Nagpapaputs pa ka. Okay? Naglalagay ka ng nail polish para doon sa mga babae, sa mga lalaki rin, yung tinatawag na natural color, naglalagay sila dyan. Pero aminin nyo sa akin at hindi, kahit na ano pa ang gawin mo sa paa mo, ang paa mo ay hindi pa rin mukhang kakit-akit sa iyo. And you know what? May mga models, mga beauty candidates na pagka meron silang tinatanong kung anong pinakaayaw nila sa kanilang mga katawan, usually ginagamit sinasabi nila, paa. Okay? Kaya, praise God na uso ang sapatos. Dahil kahit ano ang pangit at korte ng iyong paa, pagka bumili ka ng maganda at mamahaling sapatos, parang ang ganda na rin ang iyong paa. Okay? But the sad thing is this, the Bible is speaking about beautiful feet. Okay? Actually, ito po ang ating mensahe ngayon. At ang sabi sa Romans chapter 10, tingnan po ninyo, baka akala ninyo, I'm just joking. Romans chapter 10 verse 15, and how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet! Kita ninyo? Sa Biblia, pagka feet ang pinag-usapan, nakukuha natin ang atraksyon ng Diyos kapag ang feet nyo daw po ay beautiful. Tingnan po ninyo. Feet, paano daw po? Of those who bring good news. Okay? Now, ito po ay salitang hiniram ni Apostol Pablo sapagkat ito po ay original na ginamit ni Propeta Isaiah. Hindi po ito isang beses lang ginamit, kundi ang original na gumamit po nito ay si Propeta Isaiah, Prophet Isaiah. At inulit din po ni Prophet Nahum, at ngayon ay ni-reiterate at inulit muli, okay, ni Apostol Pablo. Now, pero kung binanggit man po nila yung beautiful feet na ito'y ginamit nila sa iisang konteksto, iisang gamit at iisang dahilan kung bakit nila ginamit itong beautiful feet. Okay? Sabi po rito, those people that are beautiful, that has beautiful feet, sabi ganon, are those who bring good news.
Tingnan po natin, balikan natin yung Old Testament, kung paano ito sinabi ni Propeta Isaiah. Isaiah chapter 52 verse 7. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who says to Zion, your God reigns. Now, tingnan po natin, malinaw po yung ano rito, no? Halos talagang pareho sila ng sinasabi. Ang meron daw pong beautiful feet ay yung mga tao na nagpro-proclaim, yung nag-ano. Now, ang istoryang ito ay ganito. Pinakita isang araw ng Panginoong Diyos sa isang vision ang bagay na ito kay apostol kay propeta Isaiah. At ipinakita sa kanya ni Yahweh na ang buong Israel ay nandoon po sa panahon na they are in a very desperate situation. Na sila po ay nangangailangan ng matinding tulong mula sa Diyos. Okay? Yung matinding tulong sapagkat ang kanilang tahanan ay wasak, wala silang makakain, wala silang matutulugan, ang pamilya nila ay nasa gitna sila ng tagutom. Okay? At sila po ay nandoon na sa panahon at punto ng kawalang pag-asa. Wala na sila. Nangangailangan sila ng matinding tulong sa mga oras na yan at wala silang ibang matagpuan. And suddenly, sa kalagitnaan ng matinding pangangailangan, bigla silang may nakita mula sa di kalayuan, mga ilang kalalakihan na nagtatakbuhan. Papunta sa kanilang lugar, nagtatakbuhan itong mga lalaki ito. Okay? At habang nakikita nila, at anilag na nila yung mga lalaki ito, papalapit na papalapit, naiintindihan nila na itong mga lalaki ito ay mga mensahero mula sa hari, at ito na yung hinihintay nila. Ang hinihintay nila na tulong para sa kalagayan nilang masama. At nung nakita pa lang nila, hindi pa nila naririnig, nakita pa lang nila yung mga tao ito, yung mga heralds na ito, itong mga mga tagahawak, tagapagbalita ng hari, nagtatakbuhan, nakita pa lang nila, nagmamadali, okay, nakita pa lang nila na ang pagpupursiging may makalapit sa kanila, kagad sila, nabigyan kagad sila ng pag-asa. Kaya habang nakikita nila yung mga paa ay talagang patuloy na tumatakbo, nasabi rito ni Isaiah, how beautiful are the feet of those, okay, who bring good news. Kaya ito po ay figurative words at ito po ang dahilan kung bakit sinabing beautiful po ang feet. Hindi dahil maganda ang forma ng feet, kung hindi dahil yung mga paa na yun keeps on running, keeps on doing kung bakit sila ginawa. At ito po ay tinatakbong mabuti para lamang po madala ang mensaheng mahalaga at pangangailangan ng mga tao sa mga sandaling yun. Kaya ngayon pong hapon na ito, ihahanda po natin ang ating mga sarili. Sapagkat nais kong maunawaan ng bawat isa, kung nais mong maging attractive sa mata ng Diyos, kinakailangan may ihanda ka. Kagaya ng isang babae o isang lalaki, kung gusto nating makuha ang pansin ng mga taong nakapaligid sa atin, we keeps on doing something for our body. Amen? Okay, binabago natin. Kita po ninyo, may mga babaeng, di ba, nung isang linggo, bagsak ang buhok. Okay? Makikita mo sa susunod na